Magandang hapon po sa bawat isa. Talaga pong iba ang dating pag nasa harapan. Magandang hapon rin po sa ating pong mga kasama online. Welcome po sa ating pong unang araw ng ating pong Tarrying Nights for the month of June. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. Pampatanggal ng kaba. Pero anyways po, if you have your Bibles with you po, atin po itong buksan sa Book of Acts, chapter 16. We will start po from verse 25 to 31. Muli po, Acts chapter 16, verses 25 to 31. Sabi po dito, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Suddenly, there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. The jailer woke up to see the prison doors wide open. He assumed the prisoners had escaped, so he drew his sword to kill himself. But Paul shouted to him, "Stop, don't kill yourself. We are all here." The jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas. Then he brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, along with everyone in your household." Sige po, tayo po ay manalangin. Oh, hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa hapong ito. Lord, thank you for giving us another opportunity, Panginoon, na makarinig muli po, Panginoon, ang iyong pong banal na salita. And Lord, kung paano mo kami, Panginoon, sinamahan sa aming pong pagpupuri, Panginoon, patuloy pong manahan ang iyong pong makapal na presensya sa aming pong kalagitnaan. Lord, have your way, Panginoon. Lahat po na lalabas sa aking bibig, Panginoon, tanging ikaw lamang po, Panginoon, ang mapapurihan at maitaas. Salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito pong Acts chapter 16, kitang-kita naman po sa binasa po natin na ito po ay isang sa mga eksena na nangyari po nung panahon nila Paul and Silas po when they began their missionary journey. And tatalakayin po natin yung mga nangyari before this scene na nasa prison po sila. And nais ko pong ibahagi sa inyong hapon how they become triumphant nung panahon yun. Kaya po ang title po sa hapong ito is Triumph at Midnight. So kagaya po ni Paul and Silas, sila po ay nabilanggo dahil yung may pinalayas po sila na masamang espiritu na nasa isang babae na nagsasabi po ng fortune telling. And after po nun, dahil sabi nung nagmamay-ari dun sa babaeng yun, bakit ganito na nangyayari sa kanya? Wala na siya kakayahang mag-fortune telling. Kaya po nila pinaaresto si Paul and Silas na naging dahilan po na kanilang pagkakakulong nung panahong yun. And that time po, their response is so different dun sa sitwasyon pong nakikita nila. And ano po yung matututunan po natin mula po sa passage pong ito? And ang nangyari po kay Paul and Silas, talagang literal na sila po ay nabilanggo, sila po ay nakakulong. And sa atin po, there are times and there are situations that we feel na tayo po ay nakakulong. We are stuck up in a situation sa buhay po natin. And ano po yung matututunan natin mula po sa storya nila Paul and Silas? Una po, verse 25, there was a praise in the prison. Sabi po doon, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners are listening. Kagaya nga po ng sinabi ko po kanina, kaya sila napunta sa sitwasyong yon dahil sa babaeng
possess ng masamang espiritu at dahil pinalaya nila Paul, yung masamang espiritong yun po yung naging dahilan kung bakit sila nabilanggo. And that time po, dahil nga po dun sa chapter, they began preaching, they began spreading the good news. Tapos bigla-bigla na lang, nagpalayas na nga sila ng masamang espiritu sa isang babae. They end up in that situation. Hindi lang kasi sila basta pinakulong lang. Sabi po doon, inaccuse sila, binugbog sila. Hindi natin alam ano yung intensity ng pagkabugbog sa kanila. And they are thrown inside the prison. Minsan, gano'n po yung nangyayari sa buhay natin. Sometimes we think we are doing the right thing. But the worst is happening to us. Nag-church naman ako, sumusunod naman ako sa Panginoon. Pero bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? That time, hindi po tinanong ni Paul and Silas yun. Amen? Nung pinakulong po sila, ang sabi po dun sa verse, around midnight, they were praying and they are singing hymns to God. Doon po sa pagkakataong yun, they can complain. Pwedeng nakalagay dyan, around midnight, Paul and Silas were complaining, Lord, bakit kami nandito? Ginagawa naman po namin kung ano yung utos mo. Lord, nandito naman ako, pero bakit ganito? Ang nangyayari sa akin, nangyayari sa amin ni Paul and Silas. Pero their response was different. They worship the Lord. Minsan po mahirap na ito na yung nararanasan natin, ito yung nakikita natin. And we deal a whole lot less, but we complain a whole lot more. Amen? Minsan nangyayari po yun sa buhay natin na kaya natin kasama ang Panginoon. Pero ang nangingibabaw sa atin, maybe because of fear, maybe because of worry, we complain a whole lot more. Pero po si Paul and Silas dito, they were praying and praising the Lord. We all have the reason maybe to complain, to whine. Pero bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak naka-receive ng salvation, the followers ng Lord, we have way more reason to worship the Lord. Amen po ba? Amen. Nakikita nila yung kulungan na yon. Siguro hindi siya maganda tignan dahil siguro meron silang description of the prison that time. And sa panahon ngayon, pwedeng madumi, pwedeng madilim, pwedeng hindi okay yung amoy sa loob. Pero hindi yun yung pumigil sa kanila para sumamba sa Panginoon. Hindi yung hindi yung sitwasyon na meron sila ngayon, yung nakapagpapigil sa kanilang magpuri sa Panginoon. Amen po. Sometimes we are limited by the place that we are right now in worshiping the Lord. Pero ang prayer ko po, na nais ko pong ipahatid sa inyo, dapat po hindi ganun. Is our praise limited by the place that we are in right now? Pero dahil alam po natin kung ano yung nasa puso natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sana po, yun yung matanim sa atin na sa dami ng pwede nating maisip na problema na meron tayo ngayon, we can still worship the Lord.
Sabi nga po dun sa nabasa ko, it's not about where you are right now. Actually, hindi na nagmamatter yun sometimes. It's about what you are doing where you are. Nasa masaya ka. Madali lang magpuri sa Panginoon kasi masaya ka. Magaan ang loob mo. Pero kapag nasa mabigat kang sitwasyon, if you are struggling, if you are grieving, if you are hurting, what are we going to do? Let us worship the Lord in the midst of everything. Let's worship the Lord kung nasaan man po tayo sa pagkakataong ito. Kasi nung mga panahong yun, siguro sobrang sakit ng nararamdaman nilang mga sugat. Hirap na hirap po sila, di po natin alam kung dinalhan sila ng pagkain, dinalhan sila ng inumin. Pero siguro kung nandun po tayo sa scene, siguro sinabi ni Paul and Silas, magagabi na, tara worship tayo sa Lord. Ano kaya kakantahin natin? Siguro po, bumanat sila ng, I love you Lord, for your mercy never fails me. Uy, wala ka ata sa tono, sabay tayo. Siguro ganun yung sitwasyon nung nandun sila nung mga panahong yun. Pero kung nasaan sila, hindi yun nagpapigil. Baka nakaisang kanta sila, nakaisang line-up sila ng kanta. Sabi po dun, around midnight. So maybe nagsistart na sila bago pa talaga mag-midnight. Grabe yung worship na meron sa kanila kay Paul and Silas. And sabi po doon, they were singing hymns to God and the other prisoners were listening. Sabi po doon sa nabasa ko, yung ancient prison, it is designed na napakakapal, na mahirap madinig yung mga katabi na mga kulungan. Pero gaano kaya kalakas yung pagpupuri na ginawa nila Paul and Silas para marinig nung ibang mga prisoners. Kasi ancient prison was designed that way to be soundproof. And minsan napipigilan tayo nung mga nakikita natin para magpuri sa Panginoon. Lalo na po minsan pag sa church, pag po song leader, okay, yung mga singers, talagang they give it all, talagang luwana ang kanilang mga ngalangala sa pagpupuri, sa pagkanta. Tapos, if you know who God is in your life, you can praise, you can worship the Lord. Nang hindi mo iisipin ano yung makikita ng ibang tao sa'yo. Na kung magkaiba kayo ng katabi mo, hindi siya problema. Kasi iisa lang yun, you are worshiping the Lord. We are praising the Lord. Amen? Amen. Sabi nga po dun sa kata, diba? And sa verse, let everything that has breath praise the Lord. So ano yung pumipigil sa atin para hindi magpuri sa ating Panginoon? Kahit nahihirapan po sila. Hindi nila talaga inassure na, alam ko Lord, may gagawin ka. Palalayain mo kami dito. Hindi yun yung unang naging thinking nila why they are worshiping. Nagpupuri sila kasi alam nila kung sino yung Diyos sa mga buhay po nila. So if you are stuck in a place right now, if you think you have your own prison, your own cell, worship the Lord. Praise Him. Pray. Bilang mga anak ng ating Panginoon. Amen po? Amen. So yun na po yung nangyari. They were praising, they were worshiping the Lord.
And sabi po dun sa verse 26, suddenly there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundation. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Nung sila po ay kumanta, nagkaroon ng malakas na lindol. Minsan yung katabi natin pag kumakanta, umuulan. Pero biro lang ako. Pero dito po sa scene ni Paul and Silas, nung nagpupuri po sila sa Panginoon, biglang lumindol. To the point na it's shaken, its foundation, ganon kalakas. Nabuksan ang mga pinto, lahat ng nakatanakala sa kanila, natanggal. And that is the power na naranasan nila in the prison. Our worship can break chains, our worship can shake the grounds, and our worship can open prison doors. Hindi lang natin siya buhay ang pagpupuri sa Panginoon. It is also our weapon. It is also our tool bilang mga Kristiyano. Iniisipin nila, no, bakit kaya lumindol? Bakit ganito yung naging response? Maybe ng Lord nung time na yun. Kasi kapag nadinig po natin yung word na lindol, iisipin po natin, sakuna siya. Malamang may dalang bagabag sa mga puso po natin. Pero that scenario, maybe the worst scenario na nangyari po sa kanila, lumindol, yun yung ginamit ng Lord para palayain sila. And sometimes, those devastations na feeling natin na nangyayari sa atin, yun yung pwedeng gamitin ng Lord para palayain tayo mula doon sa mga pagsubok na meron tayo. Amen po? Kasi nakikita lang natin siya as negative. Lord, bakit mo ko pinadadaan dito? Lord, why I am here? Lord, wala kaming pambayad ng Meralco. Lord, wala pa akong sweldo. Tama po, Pastor. Pero, hindi natin nakikita up until here that you are praying that first. Matatag ka. You can stand. Because you know who God is in your life. Life may be tough, but God is still good. Life may be hurting, but God can heal. Amen? Yung buhay na meron tayo, pwede magpahina sa atin. Pwede magpalugmok sa atin. Pero meron po tayong Diyos na kayang umangat sa atin, kayang tumulong po sa atin. We can still see that God is sovereign in every situation and the circumstances leading to that situation. Nandun po ang kamay ng Panginoon sa lahat ng oras. Nandun ang Panginoon nung nangyayari po yun kay Paul and Silas. Ang Panginoon po, hawak-hawak tayo sa ating pong buhay. He is in control. And let God control your life. Pwede naman gawin nila Paul and Silas na, baka may daanan ba dyan? Takas na lang tayo. Pero hindi. Because they were doing the right thing. Though hindi yun yung feeling nila na dapat nilang nakikita, but they still worship the Lord. They still have the heart, the desire to worship the Lord. And from that, they experience the power of God. The absolute power of God. And hindi lang sila yung pinalaya ng Panginoon. And the chains of every prisoner fell off. Minsan yung mga bagay, the blessings, the favor that was meant for us,
dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi natin alam na ibibigay, na ipapasa, ginagamit din ng Panginoon sa ibang mga tao. And because they know they were blessed, nung mga panahong yun, the power that they received, the power that they experienced, iba pa rin po yung naging response nila. Ganon kagrabe yung faith nila. Nasa kulungan na sila, yet nagpuri sila sa Panginoon. Naging malaya sila. Pero ano po sabi doon sa last verses po. Sabi po doon, the jailer woke up to see the prisons wide open. He assumed the prisoners had escaped. Akala niya, siguro ng jailer, umalis na yung mga tao kasi nakita niya bukas ang pintuan, nakita niya na ganito na yung mga nangyari nung time na yon. So he drew his sword to kill himself. But Paul shouted to him, "Stop! Don't kill yourself. We are all here. Nandito pa kami." The jailer called for lights. Dahil nung nakita ng jailer, nandun pa sila Paul, pati yung mga prisoners ng time na yun. Dali-dali yung jailer tumakbo kay Paul and Silas. And from the praise, the power of God in the prison, nagkaroon po ng product in the prison. And that is the salvation of the jailer. Sabi po doon, "Sirs, what must I do to be saved?" Nagsabi po ni Paul. They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, along with everyone in your household." Siguro po nung iba dahil isang malaking kaganapan na lumindol, merong broken chains, it's shaken the grounds. Dahil ganun ka-grand, maybe yung scene nung time na yon, hindi lang doon natatapos yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lang natatapos yung miracle ng Lord doon. Nagkaroon din ng miracle doon sa jailer. Kasi na-witness niya na ito pala yung Panginoon ni Paul and Silas. Ganon makapangyarihan, ganon kabuti. Kaya niya, sobrang overwhelmed na siguro nung time na yun, tinanong na niya, gusto ko din maranasan yung Panginoong yun. Ano yung gagawin ko para maligtas ako? Ano yung gagawin ko para tanggapin ko yung Diyos na meron kayo? Sabi ko nga po kanina, dahil nung malaya na sila nung time na yun, pwede nila silang tumakbo. Pwede pa nilang ayain yung ibang prisoners, "O, tara na. Thank you, Lord. Labas na kami." Pwede yung ganun eh. Pero hindi po natapos doon. Because they know, that time they were preaching, they were spreading the good news. And yung plano sa kanila lang, Lord, is to advance the gospel. That time they were so blessed, so they became a blessing to the jailer, maybe to the other prisoners as well. Sabi nung jailer, siguro nung time na yon, magkakagipitan na lang, baka tanungin ako, anong nangyari, bakit ganito nangyari? Patayin ko na lang kaya yung sarili ko, para lusot na ako. Hindi na ako kasama dun sa i-interrogate ng mga officials. Pero ginamit ng Lord sila Paul and Silas to save that jailer. Yung miracle, yung tagumpay, yung achievements meant for you, sabi ko nga po kanina, might touch others as well. Bakit? For the glory of God. Only for His glory. Minsan, ang nagiging prayer lang natin, "Lord, tanggalin mo ako sa sitwasyon na to.
Lord, gusto kong umalis dito sa sitwasyon na to. Pero sometimes, God wants to use each and every one of us right where we are to be a blessing, to be the vessel of His Word, to be a helping hand, to be the topic on the other shoulder ng mga kasama po natin. And from that, makikita po natin the greatness, the power of the Lord. Na-move yung heart ng jailer. Sana po yun yung maging desire ng mga puso po natin. Yung worship na hindi lang kasi alam natin na ipagkakaloob ng Lord yung gusto natin. Pero yung worship na magamit niya tayo para sa kapurihan niya. Magamit tayo para mas marami pang makakilala kung sino yung Diyos na pinapupurihan po natin. And sa ating pong pagwawakas, sabi po doon, your worship may be the thing that God is waiting for to do the miracle you've been praying for. Pero hindi lang siya about the miracle itself. But the giver of the miracle, more than the miracle. Kasi baka minsan nagpe-pray na lang tayo kasi Lord, gusto ko sagutin mo yung panalangin ko. Hindi na siya nagiging genuine. Kasi minsan, Lord, may pinagpe-pray ako, I worship you. Pero yung worshiping na whatever the outcome might be, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Magpapailalim pa rin ako sa iyo. Yun po yung nag-strike sa akin nung nagturo po si ate nung Sunday. Yung concept nung pagsasubmit sa Lord. Di na siya na, Lord, ito yung prayer ko. Lord, ito yung panalangin mo. Lord, tugunin mo kung ano yung nasa puso ko. Pero yung, Lord, let your will be done. Na Lord, ano man yung outcome, maganda man siya sa paningin ko o hindi. Lord, yun yung susundin ko. Kasi totoo po, ang Lord hindi po siya nagbibigay ng ikasasama natin. The Lord is so gracious. The Lord is so good. Walang panahon na hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Walang sitwasyon ng buhay po natin na hindi po natin nakita yung kamay ng Panginoon. So if we have prison experiences, maybe nandun ka sa time na yon, nandun ka sa sitwasyon ngayon. Are you going to whine? Are you going to complain? Lord, bakit? Pero the heart of Paul and Silas, they have the heart of worship. They know who their God is. They encounter who God is. So,
Yun po yung maging desire natin. Let's worship. Let's praise the Lord. Kasi deserve niya yung papuri. Deserve niya yung pagsamba natin. Amen po. Amen.